Hey guys, dumating na yung natin. Tapos ko lang maligo, basketball. In-order natin na hindi ko rin kakamalis, solar charge controller. MPPT. Okay, may butas na nga ng konti eh. Yan na, solar, nababasa ba? Solar charge controller. So, check natin. Sinuli ko na rin yung defective na na LBD. Ayan. Picture niya guys. So, MPPT na to guys. So, MPPT. Okay, testingin natin ha. Okay. Pinabasa ko yung manual niya. Maganda to guys kasi meron siyang discharge, reconnect, saka discharge, stop. Kumbaga meron siyang parang LBD na, yung low voltage disconnect. Okay, adjustable din siya. Yung niya, yung voltage reconnect saka Okay. Ngayon malilit kasi sulat sa kaduling. Okay, tingnan natin. Okay. Ito yung bago natin na solar charger. Okay, solar charge controller. Ito yung ginagamit ko dati. Eh medyo nagloko to. Hindi ko alam bakit. Okay? Anyway, diyan ka lang. Tsaka amoy may parang may nasunog sa loob eh. Hindi ko alam. Baka nag-overcharge kasi walang circuit breaker, no? Pero hindi natin alam. Okay, ito yung bago. Ito guys, tong blue na to. PWM. Okay, PWM pulse width module. Okay, ang niya rated niya is 12 volts, 24 volts auto volt kumbaga. 10 ampere maximum. Tapos yung max na voltage ng panel is 50 volts. 130 watts ang max. So hindi ko natin baka lang na overcharge, di ko alam. Ito naman bago, MPPT. Maximum power point tracking yata yung ibig sabihin niya. Okay. So, pinakaiba nila sa dalawa. Siyempre, una-una sa presyo, mas mura to. May konti lang to. Okay, ngayon, sa harvesting ng panel, pag ito gamit, mas maganda to. Okay, tingnan natin ang rated niya. Okay, auto volt din siya, 12 volts, 24 volts, maximum 30 ampere. Okay, voltage maximum niya is 50 volts. Okay. 390 watts sa input power ng panel. 390 watts. So 390 watts. Tignan natin kasi parang paano kung 600 watts yung panel ko? Di ba? Kung 600 watts yung panel ko, kung sa 24 volts na panel,
Pwede. 780 watts. Okay. Test natin kung gumagana. Okay. Yan. Ibit natin muna to. Nauuna guys, battery. Yan tatandaan nyo guys pagka nagkakabit kayo, una battery. Battery muna. Tingnan natin yung para mag-activate lang siya. Positive, negative. Dito naman, di naman kayo malilito kasi may positive, negative naman dito. May plus sign. Okay. Negative. Negative. Kung natin yung baterya natin na defective. Actually, hindi naman to defective to, isang baterya ko. 7AH lang to guys, so 7AH. Ang problema rito, galing to sa motor ko, sira yung regulator ng motor, so nag-overcharge siya. Hanggang sa nasira yung terminal. So, ewan ko kung sira, hindi ko alam. Pero, anyway, for testing purposes, demonstration purposes, gamitin natin. Okay. Oh. Atin guys. Pagkakabit nito guys, normal, nag-i-spark. Normal. Oops. Ayan guys. Ayan, dikita. 12 volts. Full charge siya. Load on. 12.9 volts. Naka-full charge yung battery ko. Nakikita nyo naman. Okay. Ngayon, tignan natin. Buti nga may indication na load on. Yan o. Load on. Okay. Testing natin guys yung ano. Yan. Nag-reset siya. Ako lang guys natin. Load on. Tingnan natin yung menu. Okay, temperature. Sunod, panel voltage, yung harvest niya. Wala naman pa tayong ano. Panel harvest niya, wala naman tayong nakalagay pa. Load, wala pang load. Amp hour. Okay. Load 14.4. Yan naman tayong panel. Yan, load off. Yan tayong ano, disconnection niya. Okay. Load on 12.6. Ito nga, hold natin. Yan, tinalam eh.
Load on 12.6. Ayaw. 12.9. Malabo. Wala. Paano natin siya maano? Load on 12.6. Yan guys, inold ko ng mga 5 seconds siguro. Ito siguro yung reconnection niya. Wala na naman. Hold natin. Pag nag-blink, okay, adjust. At 12.6 lang ang ano. Hanggang 12.6 lang ang load on niya. Load off natin. Load off 10 point, matado mababa yan guys. 10.7. Yun natin ang ayaw. Gawin natin ng 12 lang. 11.5. Eh maximum niya 11.5. Masyadong drain yata yung baterya natin dyan sa 11.5. Okay. So far okay naman siya. Tignan natin yung ano. Natin yung load ng USB. Yung USB niya. Ayan, 4.9, 5 volts. Okay, ayan nilalabas ng USB niya. Tingnan natin yung kabilang side. Ganun din, magana. Okay, tapos tester natin tong yung dalawang to kung may lumalabas sa voltahe. Malamang DC naman yan eh. Okay. $12 volts ang lumalabas dito guys. Okay, 12 volts. 12.88. Ang lumalabas dyan. So, yan ang isa-setup natin. Papunta rito, kasama ng inverter, kasama ng ito mga fuse. Isa natin lalagay yung fuse. Kasi lalagyan natin guys ng ano yan. From panel, papunta rito, isang breaker. Okay, tapos isang breaker mula charge controller, papunta ng battery, isang breaker ulit yan. Tapos isang breaker ulit sa baterya to inverter, isang breaker. Tsaka isang breaker para sa dito
Actually, hindi ko nalalagyan ng breaker to, pero lalagyan ko ng fuse. Okay? Lalagyan ko ng fuse sa ganyan. Bakit ko lalagyan ng fuse? Kasi gusto ko ma-isolate lahat. Naka-isolate yung baterya papunta sa inverter. Naka-isolate yung load papunta sa inverter. Naka-isolate yung baterya papunta sa controller. At naka-isolate din yung panel papunta sa controller. Para safe. Safe yung natin, safe yung controller natin, safe yung battery natin. Siyempre, para safe din yung inverter. Hindi mag-short yung inverter natin pagka nag-overload dito. Kasi gagawin natin yung para isang bilihan lang. Kasi siyempre pag nag-short yung inverter, bibili ka naman ng bago. So for safety purposes. Okay? Yan ang gagawin natin. Gagawin ko muna lahat. Tapos explain ko sa inyo, makikita nyo kung saan nakalagay yung mga fuses, breaker, para malinaw. Okay? Okay guys, testing natin yung gamit ng panel na to. Ito 150 watts daw eh. Wow, totoo. Hindi totoo yan. Anyway, tingnan natin yung harvest niya. Okay. Sinetap ko na rito guys yung kailangan natin. Okay, wait. Bibusit na talaga ako sa alarm ko. Alam niyo. Okay. Unang-una baterya guys ha. Connect natin yung baterya. Okay, wait. Okay, test natin muna yung output ng ating solar. Okay, yan ha. Syuada. Hirap naman. Yan. Diba? Yan, kita. Okay. Yan natin output ng solar natin. Okay, 20 volts guys. Oh. Ang nilalabas niya 20 volts. Okay, 20 volts. Ang maximum nito is total volts is 390. 50 volts ang maximum nito, 50 volts. Okay, kabit ko na. Ayan guys, kita nyo. Nag-harvest siya yung panel natin. Kasi may konting araw dito yun. Pero mas malakas yan, malamang pag doon sa talagang arawan. Okay. 12.9 nag-harvest siya guys. So, kita nyo yung drawing ng panel papunta sa baterya. Yan, tignan natin yung kaninang mga menu nya. 33 degrees Celsius. Wala naman siya doon. Load. Ito lang, full charge yata kasi itong baterya. 34 minutes siya. $14.2. Load on, load off.
24. Natin ito, baguhin natin to. Ben 24 na yan. Yung ano, oras 24 hours. Ito 61% yata, no? B1 a battery. Okay, tingnan natin. Lead acid to. Ano bang B1? Lead acid, B2, B3, natin kung full charge kasi. Okay, so far naman gumagana naman siya kasi yan hindi gumagana guys. So kita nyo yung arrow mula panel papuntang baterya, hindi gumagana kasi yung baterya natin nakaset sa B2, so dapat B1. Yan, dapat B1 kasi lead acid. Kasi alam kong B2 is parang sealed type yata yan. Sealed type. Tapos ang B3 is lithium. Ayan guys, so tingnan nagka-harvest. Okay, ibig sabihin nagcha-charge siya. Yan lang yun, sa araw na yan. Pero ayoko muna lagyan ng load ng inverter. Test natin yan sa susunod na ano natin. Kasi kailangan ko muna magawa yung setup lahat. May fuse, breaker, lahat. Para magamit natin. Tsaka, hindi ko na alam kung uubra to pero yung voltahe naman niya, 20 volts naman. Hindi ko lang sure dito kasi but yung ilang amperahe ang lumalabas sa kanya, no? Panel to battery. Load. Yun yung lumalabas. Disconnect nga natin to guys. Tingnan natin kung anong mangyayari. Yan. Yan. 14.2 pa din yun. So babasahin ko ulit yung manual. Niya regarding dito. Kasi dapat makikita natin kung ilang amperahe yung hina-harvest niya. Kasi hindi ko din alam kung puno yung baterya. So ngayon kung makikita natin ngayon to, 12.8 kano 12.9. So hindi ko alam. Babasahin ko yung manual niya. Okay. Okay, testing natin guys yung health ng ano ng battery ko. Negative. Positive. Full. Yan, okay. Pero wala siya sa alternator naman to. Fault alternator state. Fault good. Ito battery, full siya. Okay. So, maniwala tayo dyan. So, good bat yata to. Yata dahil sa tester syempre. Yan, 100% na rin itong isa. Tapos check natin itong isang battery ko. Kasi mga pwede natin magamit sa ano sa solar setup. Ay,
Hindi aabot. Ito. Yan guys, oh. Medium. Low na nga, oh. Naglo-low na nga siya. Okay. Battery state. Middle. Okay. Isang battery pa natin na ginagamit na galing din sa motor. Okay. Okay, battery state full daw pero hindi ako naniniwala eh. Kasi siguro sa electric fan, sa ibang bagay, pwede. Pero ito kita talaga eh. 100% na rin yung charge natin na isa na to. Okay, so disconnect natin. Yeah. Ito yung battery state niya. Okay. Battery. Yan. Full. Okay. So hindi ko alam kung ano mas maganda. Ito middle. Ito full. So baka mas maganda pa to gamitin sa panel tignan natin. Okay. Full din yung isa. Pas-check natin yung panel. Ilatag ulit natin yung panel natin. Ay ko. Okay. Tapos ito yung controller natin. Ito guys, pwedeng gawin daw to. Yan kung may DC connector, connected dyan sa panel. Tapos yung ditong isang DC connector din para sa load ng ilaw. Okay? Ngayon, testing lang natin. Kakarga ko to nang walang load yung battery. Okay, wala siyang battery Pero hindi siya pwede mag-short, syempre. Okay, pero hindi pwedeng matagal to guys Ano lang, siguro 1 minute lang or seconds lang kasi ang purpose ng controller is for charging. Okay, for charging. Ngayon, pag kinarga natin to, kukuha sa panel, wala siya i-charge, hindi niya mare-regulate yung voltahe, iinit lang to. Magkakaroon ng shorts sa loob pag matagal. So, for demo purposes, ito gagawin natin. Ayaw niya So, hindi niya ayaw niya. So, siguro protection niya yun dahil walang charge yung battery. Pero tingnan natin dito sa isang DC connector natin na okay. Yan guys, so ayaw niya. Okay. Connection yan dyan sa panel natin. So walang lumalabas, pareho sa side. Okay. Okay, kinunik ko yung battery natin ulit. Meron na siya dyan 12.9 volts. Tapos ito. Tingnan natin guys kung magkakarga siya rito. Okay. Okay guys, magkakarga siya dun Dito yung connection niya. Ito yung isa nating DC connector. Okay, nagkakarga siya. Punta rito. Okay. So, pwede pala dito. So, hindi ko na kailangan to. Good. That's good.
Tapos ito, yan guys, ang ano pala nito, high voltage protection niya. Pag umabot ng 4.2, eh 4.2 volts, yun yung pinaka high voltage yata niya na disconnection. Pero hindi ko rin sure kasi kanina sinukat natin to 20 volts. Okay, so tingnan natin nga, hold natin, tingnan natin yung adjustable hanggang 4.6 lang. Panel to battery. Okay, medyo naiwagaan ako doon kasi ito 420 volts to eh. Wait 10.6 doon. Ang nakalagay sa manual niya is high voltage disconnect yun. Okay, so titingnan natin to kung ilang voltahe ito. Yan guys positive, ito yung negative natin. Tingnan nyo yung voltahe dito. Oh, 19 eh. 19 volts ang binibigay niya ito. Panel natin, 19 volts. Okay. Ang high voltage disconnect niya is 14. So paano nangyari yun? Paano nangyari yun dito? Yan, nagcha-charge siya. Panel voltage of 14, you know. Tapos 20 volts. Medyo confusing yun. Okay, pero ang gusto ko rito, pag walang baterya, hindi siya nagcha-charge. Okay, isang good ano yun eh. Dawa yan, tanggalin ko yung baterya. Yan guys, wala siya. Kahit nakasaksak sa charger sa solar, hindi siya nagkakarga. Okay, may something doon. Ngayon ang titignan ko ngayon guys, kakat ko to sa gitna. Nilagyan natin ng ammeter. Tingnan natin kung ilang amperahe yung papasok niya rito. Okay, kakatin ko muna to. Okay, nilagyan ko ng ammeter guys, tapos kinonect ko na doon sa controller natin. Then kinuha niya nag-harvest siya. Pero ang di ko magets is bakit wala siyang nilalabas na amperahe dito. Posible naman natin, masyado na mataas nga yung 20. Yan 0.7 1 1.0. tingnan natin sa ano, 20 wala, pero dito 200 yun na meron eh. Lipat natin dito.
Okay. Wala oh. Shhh. Oh. Yan may 0.1. Okay guys, nandito ako sa bubong. Oh, ayan, ang background ko bubong. Nilagay ko dun yung panel ko sa bubong. Kaya papakita ko sa inyo. Ayan guys yung panel ko. Okay. Dito ako nag-setup sa bubong para gusto ko makita talaga kung humihigop ba ng amperahe yung ano ko, panel. So tumaas yung voltahe niya guys. 13.1. Ngayon tignan natin kung may pagbabago doon sa ano. Nung harvest. Wala pa rin yun. Load. Okay. Okay yan. Pero ang voltahe niya nga tumaas, 13.2. Kinabit ko na rin yung inverter. Tapos ito ngayon yung nakukuha ng ammeter natin. 0.24 baba. Wala pang 1 ampere. Ano kukuha niya? Ito ang ano niya ay 50 voltage, 30 ampere ang rated niya, kumbaga hanggang 30 ampere siya. Meron siyang 13.3 volts. 2.4. Okay? Yun ang kinakain niya ngayon na hinaharvest niya. Okay, galing niya sa ano. Ito yung panel natin yun. Okay, galing sa panel natin yan. Ter 24.24. Okay, mababa. Ngayon on natin yung inverter. Tingnan natin kung ano baba yung voltahe nito. Okay. Ayan, bukas na. Naging 12.9 yun. Okay, ayun yung kasama ko. Si ano, Mr. Pogi. Mr. Pogi, pero ng electric fan mo, Mr. Pogi. Ito yung electric fan niya. Okay, yan, tumigil na. Ito yung socket. Sasaksak natin dito ngayon. Okay. Ito inverter natin. Usog mo nga pre. Konti. Ayan. Nag-on off siya. Baterya natin mababa. Okay? Tingnan natin. Tingnan natin baterya. 12.4. Ibig sabihin, hindi kaya ng baterya natin. Mahina yung baterya natin. Tayo natin yung ano, inverter. 13.4 siya. Umikot ba electric pan? Hindi. Hindi umikot. Tingnan natin yung rated na ito. Yung rated na power niya. Ano ba ito? May rated power to eh. Malakas siguro to. Hindi niya napaikot. Saka mahina yung baterya natin. 13.6 siya pero hindi niya kaya. Isa pa. Okay.
13.6. Dito yung battery natin kasi 0.21 yung harvest natin. Umiikot siya pero hindi malakas. Okay. Hindi ko alam kung malaking baterya gagamitin natin. Gamitin natin yung malaking baterya. Okay. Dinala ko yung malaking baterya. Okay. Ito natin to. Sila natin nag-harvest. Ayan. Disconnect natin yung panel muna. Laging panel mauuna, pero pag nagkabit mas mauuna baterya. Okay. Ayan. Ito yung controller natin. Tatabi natin itong baterya na to kasi mga pan-testing lang naman yan. Ay, computer guys, ang bigat. Okay, ito gagamitin natin. Connect natin yung negative. Battery. Okay. Positive. Negative. Okay. Meron na tayong 13.2. Hit natin yung panel. Okay. Tapos positive. Negative. Okay, connected na siya. Ngayon tingnan natin kung aandar yung electric fan gamit itong malaking baterya. Okay guys, naka green siya. Yung electric fan gumagana na rin. Kaya malakas din siya. Okay. Gamit yung malaking baterya. Okay. Hindi nagpupula. Ibig sabihin kaya ng baterya. Okay. Ang battery status natin. Ayan guys. Oh, bawasan ng isang guhit. Tapos 12.4. Sa setup niya. Load off. Pwede natin baguhin yan. Baba yung ano. Okay, pag natin ang yan, 11.5 di-disconnect yan. Madi-disconnect yung electric fan. Kasi guys, ito malakas tong electric fan na to eh. Malakas to. Conventional kasi to eh. Pero, inaano kung mababa yung harvest natin. Oh. 0.23. Okay, 0.23. Masyadong mababa. Wala pang 1 ampere. Okay.
Okay. Ito yung watt meter natin, no? Sasaksak natin doon. Tapos, checkin natin kung ilang wattage yung kinakain itong electric fan. Okay. Okay, connected na lahat. Battery natin 12.9. Okay, on natin. Anong kakainin niyang amperahe? Wattage. (62) 63, 62.9, 63. Siguro maano rated ng 65 watts yan. Okay? Kaya mataas siya. Yan guys, oh. Nakikita, saan ba? 62 watts. So rated ng 65 watts yung electric fan. Ganun papa-under niya. Okay? Battery natin is 12.4. So mataas. Para sa ganitong baterya, mataas yun. Kaya nagcha-charge pa rin yung solar natin doon. Ngayon testing natin guys itong USB natin. Ito yung ginagamit natin palagi, di ba? Ayan. Ngayon gagamit tayo ng USB meter naman. Okay, tayo natin to para hindi mag-overload. Kasi hindi naman siya mag-overload kaso dahil nagde-demo tayo baka maubos yung baterya dahil di ko kabisado. 60 watts sabi natin yung ginagamit ng electric fan, no? Ito guys, okay, nagre-release siya ng 4 volts. 0 ampere pa kasi hindi pa na-under to, no? Underin natin. Yan, malakas guys. So kumakain siya ng 1.4 ampere. Okay, 1.4 ampere sa 6 volts, 7 volts yata to eh. Kasi converter to guys eh. Itong ano to? Converter to. 1 ampere, 1.5. 1.5 ampere kinakain niya. Voltahe natin 12.6. Ito is DC 8.4. Kino-convert niya yung 5 volts to 8.4. So pag dinivide mo yon 8.4 volts tapos times 1.5 times 8.4. So mostly parang 10 watts lang, 10 to 15 watts lang to itong electric fan. Okay, mas tipid siya. Kaya kung gagamit ka ng solar, pipiliin nyo rin yung gamit nyo. Okay, hindi naman niya mag-overload kasi hanggang 2000 watts to daw. Ewan, 65 watts yun. Tingnan natin guys kung bababa, kung kakayanan niya yung dalawa, electric fan tsaka electric fan doon sa loob. O natin to inverter. 12.5, 12.4 yung baterya. Hindi nagbabago yung speed ng electric fan. Maandar din doon. Tapos kumakain siya ng
6.62.9. So mga 65 watts nga yan. Plus ito. Okay, ngayon baterya natin, siyempre hindi naman siya normally pang solar talaga. So malakas lang to sa cranking. Yan ang ano niya ngayon, naging 12.3. Tapos nagkakarga naman yung ano natin, off, auto off. Wala, kasi nag-harvest. Kasi maliit lang yung panel natin eh. Yun lang yung panel natin. Maliit na yun. Yan lang panel natin dito. Usog natin. Kaso wala nang uusog. Yan. Okay. Tingnan natin kung magbabago dun. May harvest siya. Wala. Okay, yan na. Kasi napapagana niya electric fan. Napapagana niya rin itong electric fan gamit sa USB. So, kailangan na natin malaman dito guys yung disconnect. Kailangan ma-disconnect siya ng 11.5 which is para matagal pa yung 11.5 kasi kakarga naman siya. Nasa 12.3 pa yun. Okay. Yan, buti na lang may electric pan ako rito. Okay, so na-test natin yung natin. Na-review natin to. Yung MPPT na solar charge controller. Na-testing natin sa conventional na battery din ng kotse. Gamit yung 2000 watts natin na inverter, dalawa nakasaksak. So kumakain siya ng sabi natin 10 to 15 watts dito sa maliit na electric pan, 65 watts dito sa malaking electric pan. So total lang mga 80, more or less 80 watts. Hindi pa naman naglolobat yung baterya natin, nasa 12.3. Okay, sa 12.3 siya oh. So ayusin ko yung solar natin, setup natin. Nalagyan natin, i-mount na natin. Kasi hindi pa kompleto, nagsoli pa ako ng item eh. So pag na-setup yun, kapagkita ko sa inyo, nalagyan natin ng mga breaker, fuse, lahat, etc. Tapos titestingin natin sa conventional battery kung hanggang siya tatagal, hanggang uubusin natin to hanggang sa mag-disconnect siya. Itong battery na to kasi nandito ako ngayon sa sa taas, sa malapit ng sububong. So at least dito nakikita ko kung saan ko pwedeng ilagay yung mga solar panels. Yan guys. So, kasi mainit doon. Ganito, anong oras na? Anong oras na, Lord? 2 o'clock? 3 o'clock? Ha? 1:30? Oh, 1:30 ng hapon. Nandun ang init. Ayun o. Wala rito. Kasi may puno to, mangga. Doon ang init. Saka dito sa kabila. Doon. So, mayroon na tayong idea kung saan ilalagay natin yung panel. Para kasi matirik ang araw ng 9 o'clock hanggang 3 o'clock. So, andyan dyan yung araw, tsaka sa kabilang side.
So kung dalawang panel, 200 watts. Pwede. Okay? So, tayo nyo yung susunod na video. Pag nakompleto ko lahat ng natin, items, siset natin yung solar setup natin na ano. Be-burn test natin itong baterya gamit yung conventional electric pan na 50 watts. Tingnan natin kung anong mangyayari. Okay, sana nagustuhan niyo yung video. Salamat sa panonood. Okay, yan ang na-review natin yung solar charger controller niya. Ayan, under pa rin siya. Okay, nandito na lang. Like, share, and subscribe. Okay, peace out.